Bigla na lang natigilan si Ghislaine habang nakatingin ito sa kanilang unahan. Natatanaw niya ngayon ang isang pamilyar na mukha, nagtataka siya kung bakit naroon ang kanyang ama. Nagkaroon ng pagpupulong sa loob ng Purdium Castle tungkol sa sitwasyon ng kanilang teritoryo. Binanggit ng treasurer na kinakailangan na raw nilang magbawas ng kanilang puwersa. Ipinaliwanag naman ng General Administrator na kapag ginawa raw nila ito ay mahihirapan na silang mapanatili ang depensa sa unahan ng kanilang teritoryo. Nagtanong ang treasurer ng anong araw kaya kung humingi pa sila ng dagdag na suporta mula sa Rayfold. Sumagot ang General Administrator na ang mga itong araw mismo ang unang nagbawas ng ibinibigay na tulong. Mukhang nagpaparaming araw ang mga ito ng mga sundalo at nag-iipon ng maraming pagkain. Binanggit ng treasurer na kailangan pang araw nilang ayusin ang kampo nila na nasira noong huling pakikipaglaban sa mga orc monster. Wala nga raw silang ibang pagpipilian kundi ang magbawas ng puwersa kahit na halos kakaunti lang ang mababago nito sa kanilang sitwasyon. Tinanong ng General Administrator kung hindi ba raw nito iniisip ang panganib na maaaring mangyari kapag nagbawas sila ng puwersa. Habang nakikinig ay naisip ni Ghislaine na wala pa nga rin daw ang mga itong ipinagbago. Ang lalaki na nakatayo ay ang Purdium Knight Captain na si Randolph. Ang lalaki na nagmungkahi ng pansamantalang solusyon ay ang treasurer na si Albert. At ang lalaki naman na tutol sa pagbabawas ng puwersa ay ang Purdium General Administrator na si Homeearn. Napaisip ang ating bida kung gaano na nga raw katagal noong huli niya ang mga itong nakita. Sa kasalukuyang panahon nga raw ay marahil ilang buwan pa lang. Pero kung ibabase niya raw ito sa una niyang buhay bilang mercenary king ay ilang dekada na niya raw ang mga itong hindi nakikita. Nagsalita si Ghislaine at binati ng maligayang pagbabalik ang kanyang ama. Nagtaka si Zewalder Purdium sa naging pagbati ng kanyang anak, pero kahit ganoon ay wala siyang naging tugon. Naisip ng ating bida na bilang isang araw noong bata ay hindi niya nagustuhan ang pagiging estrikto at laging seryoso ng kanyang ama. Pero ngayon nga raw ay naiintindihan na niya kung bakit ganoon ito. Nakikita na niya nga raw ngayon ang mabigat na pasanin at ang kapaguran na nakaatang sa balikat ng kanyang ama. Napakalaki nga raw ng nakatalaga ditong responsibilidad bilang pinuno ng kanilang teritoryo. Nagsalita si Zewalder at sinabi na narinig nga raw niya na nawala si Ghislaine ng isang linggo. Sumagot ang ating bida nang bumisita raw siya sa Rayfold territory. Sinabi ni Zewalder na sana nga raw sa pagkakataong ito ay walang ginawang gulo ang kanyang anak. Sumagot ang ating bida na wala naman daw siyang nagawang gulo. Binanggit ni Albert na kahit nga raw nahihirapan siyang maniwala ay narinig nga raw niya na nanalo ang kanilang young master laban kay Kane at nagwagi rin daw ito ng pera. Tinanong ni Albert kung hindi naman daw siguro nagpunta ang ating bida sa Rayfold territory para doon lang dumayo ng pagsusugal. Sumagot si Ghislaine nang hindi nga raw siya nagsugal at may inasikaso lang daw siya sa pagitan nila ni Amelia. Nagsalita si Homeearn na lagi na niya nga raw itong nababanggit sa kanilang young master, pero dapat nga raw nitong malaman na bilang tagapagmana ng Purdium ay kailangan muna nitong mag-isip ng mabuti bago gumawa ng kahit na anong hakbang. Sumagot si Ghislaine nang naiintindihan na niya nga raw ito kaya wag na nga raw itong mag-alala. Naisip ni Homeearn na binabaliwala nga lang daw ng pasaway nating bida ang kanyang taimtim na payo, kaya paano niya nga raw hindi magagawang mangamba. Sinabihan ni Zewalder ang lahat ng sapat na raw ang pagbibigay ng mga ito ng pangaral. Binanggit niya na nabalitaan niya nga raw na nakagawa si Ghislaine ng ilang magagandang problema habang wala siya sa kastilyo. Tinanong ni Zewalder kung totoo ba raw ang narinig niyang balita na pinatay ni Ghislaine sina Jamal at Philip dahil sinubukan ng mga itong dukutin at ipagbenta si Elena. Naalala ng ating bida ang dalawang traidor na gwardya na kanyang pinatay. Iginiit ni Randolph na hindi nga raw kapanipaniwala na magagawa ito ng kanilang young master ng mag-isa. Marahil nga raw ay nagkalaban lang ang dalawang traidor at nagkaroon ng mga ito ng alitan. Masyado lang daw sigurong lumaki ang kumakalat na kwento kahit na marahil ay nasaktuhan lang naman ni Ghislaine na nanghihina na ang dalawa kaya madali na niya lang ang mga itong napatay. Naisip ng ating bida na kahit nga raw mga traidor ang dalawang kabalyero na kanyang pinatay ay dati pa rin daw ang mga itong naging tauhan ni Randolph. Bilang kasalukuyang Knight Captain ay hindi nga raw siguro nito matanggap na matatalo at mapapatay niya ang mga dati nitong tauhan. Para makaiwas sa gulo ay sumagot na lang si Ghislaine na parang ganoon na nga raw ang nangyari. Natuwa si Randolph at ipinagmalaki na tama nga raw pala ang kanyang hinala.
Nagulat ang ating bida noong sabihan siya ng kanyang ama na mahusay raw ang kanyang ginawa. Idinagdag pa ni Zewalder na hindi na raw importante kung paano ito nangyari, ang mahalaga nga raw ay nailigtas nito si Elena. Naisip ng ating bida na ito nga raw ang kauna-unahang papuri na natanggap niya mula sa kanyang ama. Nagtaka si Zewalder noong magtanong si Ghislaine kung maaari ba raw itong humingi ng isang pabor. Pinayuhan ni Homer ng ating bida na kung balak nga raw nitong humingi ng pera bilang reward sa nagawa nito ay agad na niya nga raw itong pipigilan. Sumang-ayon din si Randolph sa sinabi ni Homer, isipin na nga lang daw ng ating bida ang mga problema na idinulot nito noon sa kanila. Pinaalala ni Randolph na binenta nga raw noon ni Ghislaine ang pagkain ng kanilang hukbo para magkaroon nito ng pangsugal na pera. Halos masunog rin daw nito noon ang harapan ng kanilang teritoryo noong lutuin nito ang isa sa mga kabayo ng kanilang hukbo. Tinunaw rin daw nito noon ang lahat ng mga nakita nitong baluti para gumawa ng sinasabi nitong legendary sword. Naisip ni Ghislaine na napakarami ng araw palang problema ang nagawa niya noon. Binanggit na ng ating bida kung ano ang kanyang pabor, gusto niya lang daw sanang hingin ang permiso ng kanyang ama. Tinanong ni Zewalder kung para saan naman daw ang hihingi nitong permiso. Nagulat ang lahat noong sabihin ni Ghislaine na balak niya raw pasukin ang Forest of Beasts. Kumpiyansa na binanggit ng ating bida ang kanyang binabalak. Ipinaalam ni Ghislaine kina Belinda at Gillian na hindi raw siya pinayagan ng kanyang ama. Nagalit nga raw ito sa kanya at bigla na lang siya nitong sinermonan. Sinabi ni Belinda na natural lang daw ang naging reaksyon nito lalo na't ang lugar na gustong pasukin ng ating bida ay punong-puno ng mga halimaw. Wala nga raw magandang maidudulot ang pagpasok sa ganoong kapanganib na lugar. Tinanong ni Ghislaine si Gillian kung narinig na ba raw nito kay Belinda ang kanyang plano. Sumagot ng oo si Gillian, sa pagkakaintindi niya nga raw ay gustong pasukin ng ating bida ang Forest of Beasts gamit ang pera na natanggap nito sa Rayfold family. Binanggit ni Gillian na wala pang araw ni kahit isa ang nakakalabas ng buhay sa lahat ng mga nangahas na pumasok sa Forest of Beasts. Dahil nga raw doon ay wala pang nakakaalam kung ano ba talaga ang nasa loob at iniiwasan na rin daw itong pasukin ng lahat. Ang masamang pangalan nga raw ng lugar na ito ay kumakalat na rin maging sa ibang mga rehiyon. Sinabi ni Ghislaine na pamilyar na nga raw pala si Gillian sa Forest of Beasts. Gaya nga raw ng sinabi ni Belinda, wala nga raw magandang maidudulot ang pagpasok sa ganoong klase ng lugar. Pero bigla na lang tumayo ang ating bida at tinanong si Gillian kung dapat na ba raw silang magsimula. Pinigilan ni Belinda ang kanyang young master at tinanong kung bakit pa raw ito magpapatuloy gayong hindi nga raw ito nakakuha ng permiso. Sumagot si Ghislaine nang hindi niya naman daw talaga kailangan ng permiso dahil gagawin niya pa rin daw ito kahit na anong mangyari. Nagpaalam nga lang daw siya sa kanyang ama bilang kanyang paggalang. Napabuntong hininga na lang si Belinda sa sinabi ng kanyang young master. Tinanong niya ang ating bida kung ano ba raw ang maaari nilang makuha sa loob ng Forest of Beasts at bakit gustong-gusto niya itong mapasok. Sumagot si Ghislaine na ipapaalam niya rin daw ito kay Belinda pero hindi pa raw sa ngayon. Naisip ng ating bida na kapag sinabi na niya nga raw ito ngayon at nagkataong kumalat ito sa iba ay magdudulot nga lang daw ito ng problema. Kapag matagumpay niya nga raw na napasok ang kagubatan ng mga halimaw ay magagawa niya nga raw magkaroon ng napakalaking halaga ng pondo. Sa lugar nga raw na hindi ganoong kalayo sa pasukan ng kagubatan ay may matatagpuan na isang napakalaking runestone vein. Ang runestone ay ang mga mineral na may nakapaloob na mana. Isa itong hindi pangkaraniwang mineral na kinababaliwan ng mga mage o ng mga tao na gumagamit ng mahika. Nagagamit rin ito sa paggawa ng iba't ibang klase ng magical tools gaya na lang ng mga barriers, magic circles at magic scrolls. Isa itong mahalagang mineral na ginagamit sa alchemy, magic research at kung ano-ano pang mga bagay na ginagamitan ng mana. Naisip ni Ghislaine na sa nakaraan niyang araw buhay ay si Duke Delphine ang nakadiskubre noon sa runestone vein. Pero sa ngayon nga raw ay tanging siya pa lang ang nakakaalam ng impormasyon tungkol dito. Napaisip si Belinda kung hahayaan ba raw niyang magpatuloy ang kanyang young master sa binabalak nitong gawin. Pero pumayag na rin siya dahil malamang nga raw ay may nakahanda na rin naman itong plano. Sinabi ni Gillian na susundin niya nga raw ang anumang mga ipapagawa sa kanya ng ating bida. Inutusan ni Ghislaine si Belinda na magtungo raw ito sa malapit na guild para umupa ng nasa 200 mersenaryo.
Sinabihan ni Belinda ang kanyang young master na talagang hindi nga raw nito kinokontrol ang paggastos ng pera na pinaghirapan nitong makuha. Tinanong ni Gillian kung sigurado na ba raw ang kanilang young master sa pagkuha nito ng mga mersenaryo. Ang mga mersenaryo nga raw ay kilala sa pagiging marahas at magulo, ang ganoon karami nga raw na bilang ng mga mersenaryo ay mahirap nang makontrol. Maaari rin daw ang mga itong magtraidor sa kanilang employer at tumakas na lang ng dala ang lahat ng mga mahahalagang bagay. Sumagot si Ghislaine na tama nga raw ang mga sinabi ni Gillian, kaya nga raw silang dalawa ang personal na pipili ng mga tao na tiyak nilang mapapakinabangan. Sinabi ng ating bida na kukuhanin niya nga raw ang pinakamahusay na grupo ng mga mersenaryo na naglalagi sa bandang norte. Tinanong ni Gillian kung ang tinutukoy ba raw ng kanyang young master ay ang mga tao na kilala sa pagiging magulo na tila mga nababaliw na aso. May sapat nga raw ang mga itong kakayahan pero malaki nga raw ang tsansa na pabayaan ng mga ito ang kanilang employer kapag alanganin na ang sitwasyon. Sinabi ni Ghislaine na magpunta na nga raw sila para lagyan ng tali ang grupo ng mga mersenaryo na kilala sa tawag na Cerberus Mercenaries. Agad na nagtungo sina Ghislaine at Gillian sa labas na bahagi ng Zembar territory. Bibisitahin nila ang lugar kung saan nagkampo ang mga miyembro ng Cerberus Mercenaries. Nakita ng isang lalaking tagapagmanman ang pagdating ni Ghislaine at ni Gillian. Masaya nitong ibinalita sa isa niyang kasamahan na may mga naligaw raw silang bisita. Sinabi naman ng isang lalaki na wala nga raw ideya ang mga kaawa-awang ito kung saang lugar ang mga ito napadpad. Sinabi ng lalaking tagapagmanman na base nga raw sa itsura ng ating bida ay mukhang isa itong maharlika, mukhang magkakaroon nga raw sila ngayon ng pagkakataon na kumita ng pera. Nagulat ang lalaking scout nang makita niya ang isang malaking kamay na papalapit sa kanyang mukha. Napahinto ang ibang mga mersenaryo sa kanilang katuwaan noong marinig nila ang pagsigaw ng isa nilang kasamahan. Binuhat ni Gillian ang buong katawan ng nahuli niyang lalaki gamit ang isa niyang kamay. Napasigaw sa sakit ang lalaki at tinanong si Gillian kung ano raw ang ginagawa nito. Mas lalo pang iniangat ni Gillian ang katawan ng hawak niyang lalaki at bigla na niya lang itong ibinato sa direksyon ng ibang mga mersenaryo. Nagningas ang mga mata ng mga Cerberus Mercenaries noong makita ng mga ito ang nangyari sa isa nilang kagrupo. Tinanong nila si Gillian kung sino ba raw ito at kung nasisiraan na ba raw ito ng ulo. Agad din nilang kinuha ang kani-kanilang mga sandata para maghanda sa pakikipaglaban. Nagsalita ang isang lalaki na mukhang nagmula nga raw sa isang maharlikang pamilya ang kanilang mga bisita. Pero hindi nga raw ang mga ito maaaring basta na lang manggulo doon nang dahil lang sa kanilang estado. Sinabi ng nagsalitang lalaki na wag na raw ang mga itong umasa na makakabalik pa ang mga ito ng buhay. Natuon ang atensyon ng lalaki sa paparating nating bida. Pinahinto na ni Ghislaine ang kanyang sinasakyang kabayo. Sinabihan niya ang nasa unahang lalaki nang manahimik raw ito at dalhin na lang daw nito sa kanya ang kapitan ng grupo. Pinagmasdan ng ating bida ang mga nadatna nilang mersenaryo. Tinanong niya ang mga ito kung sino ba raw doon ang tumatayo ng mga itong kapitan. Tumawa lang ang lalaki sa naging tanong ng ating bida. Pinaikot niya ang kanyang sandata habang sinasabi na mukhang nasisiraan ng araw ng ulo ang maharlika nilang bisita. Mukhang oras ng araw para malaman na nito kung ano ba ang tamang responsibilidad. Ibinato na ng lalaki ang kanyang spike ball weapon sa direksyon kung nasaan ang ating bida. Hindi man lang nangamba si Ghislaine dahil tiwala ito na hindi siya matatamaan. Agad-agad at walang pag-aalinlangan na pinrotektahan ni Gillian ang kanyang young master. Nagulat ang mga mersenaryo sa nasaksihan nilang pangyayari. Hindi makapaniwala ang lalaki na maisisipit ni Gillian ang hawak nitong patalim sa kadena ng kanyang sandata. Sinimulan ng hilahin ni Gillian ang sandata na ipinang-atake sa kanyang young master. Nagsalita si Ghislaine at sinabi na inasahan ng araw niya na hindi sapat ang salita para sa grupong ito. Sinabihan niya si Gillian na ito na raw ang bahala. Turuan nga raw nito ng sapat na leksyon ang lahat basta wag niya lang daw ang mga itong papatayin. Agad na sumagot si Gillian nang masusunod daw ang utos ng ating bida. Hinila na ni Gillian ang kadena ng nahuli niyang sandata. Sa lakas ng kanyang pagkakahila ay nadala na rin ito ang umataking lalaki. Napaangat ang katawan ng lalaki noong mas lalo pang biglain ni Gillian ang ginagawa nitong paghila. Sunod naman na pinagalaw ni Gillian ang mabigat na bilog na bakal.
Ipinatama niya ito sa sikmura ng lalaki para matikman nito mismo ang sarili nitong sandata. Sumugod ang ibang mga mersenaryo at sinabi na hindi nga raw nila palalampasin ang ginawa ni Gillian kahit patauhan ito ng isang maharlika. Muli na namang hinila ni Gillian ang kadena na nakasuot sa kanyang hawak na patalim. Hanggang sa ibinato na ni Gillian ang lalaki sa mga mersenaryo na papasugod sa kanya. Tumilapo ng ilang distansya ang mga mersenaryo nang dahil sa lakas ng pagkakabato ni Gillian. Matapos noon ay lumingon naman si Gillian sa direksyon kung saan nakatayo ang ibang mga mersenaryo. Kinabahan ang mga mersenaryo sa nakakasindak na pagtitig ni Gillian. Bumaba na si Ghislaine sa sinasakyan niyang kabayo. Tinanong niya ang lahat ng mga mersenaryo kung hanggang kailan pa raw sila ng mga ito paghihintayin. Umalis na nga raw ang mga ito sa kanyang harapan at tawagin na lang ng mga ito ang tumatayong kapitan ng grupo. Nagsalita ang isang lalaki at sinabi na nagambala raw ang kanyang pagtulog. Tinanong niya ang lahat kung ano ba raw itong kaguluhan na nangyayari. Agad na tumayo ng maayos ang mga mersenaryo noong mapansin nila na naroon na pala ang kanilang pinuno. Naglakad sa pinakagitna ng dalawang pila ng mga mersenaryo ang nagising na lalaki. Nagpakilala ito na siya raw si Kaur, at siya raw ang kapitan ng Cerberus Mercenary. Tinanong nito ang ating bida kung ano raw ang kailangan nito sa kanya. Sumagot si Ghislaine at pabalang na tinanong si Kaur kung ano pa ba raw ang ibang dahilan ng pagpunta ng isang tao sa isang mercenary group. Kasunod noon ay sinabi na niya na naroon daw siya dahil may request daw siya na ipagkakatiwala kay Kaur. Tinanong ni Kaur ang ating bida kung anong klase ba raw ng kliyente ang gagawa ng ganoong pananakit sa kanyang mga tauhan. Bilang isang araw miyembro ng isang maharlikang pamilya ay dapat mas may alam ito sa tamang pag-uugali. Sumagot si Ghislaine at sinabi kay Kaur na yun nga raw ang paraan niya ng kanyang pagbati. Akala nga raw niya ay ito na ang pinakamabisang paraan para madali niya itong mapaamo. Natawa si Kaur sa sinabi ng ating bida na gusto daw siya nitong mapaamo. Sinabi niya na hindi niya nga raw lubos maisip kung ano ang maaaring mangyari kapag bumati ulit ito sa kanya ng pangalawang beses. Pumayag si Kaur na pakinggan muna ang sasabihin ng ating bida, tinanong niya kung anong klase ba raw ng request ang hihingin nito. Sumagot ang ating bida at sinabi na may kaugnayan daw ito sa Forest of Beast. Gusto niya nga raw kuhanin ng Cerberus Mercenary sa gagawin niyang pagpasok sa kagubatan. Nagulat ang mga mersenaryo matapos marinig ang Forest of Beast, ito nga raw ang kagubatan na sinasabing punong-puno ng mga halimaw. Tinanong din ng mga ito kung ang tinutukoy nga ba raw ng ating bida ay ang kagubatan na matatagpuan malapit sa Perdium territory. Nagtanong din si Kaur kung sino ba raw itong kanilang kliyente at bakit gusto nitong pumasok sa isang napakapanganib na kagubatan. Nagpakilala ang ating bida na siya raw ang young master ng Perdium territory na si Ghislaine Perdium. Natigilan si Kaur at ang mga kasamahan niyang mersenaryo. Hanggang sa sabay-sabay silang natawa noong mapagtanto nila na kaharap na pala nila ngayon ang nababalitaan nilang young master. Narinig nga raw nila na hindi ito matinong mag-isip pero hindi raw nila inasahan na babalakin itong pasukin ang Forest of Beast. Sinabihan ni Kaur ang ating bida nang mukhang hindi nga raw nito alam kung ano talaga ang Forest of Beast dahil sa lumaki ito sa isang magandang tirahan. Ang lugar nga raw na yun ay hindi nababagay sa isang baguhan na kagaya nito. Sinabi ni Kaur na hindi na raw niya kailangan pang marinig ang ibang mga sasabihin ng ating bida. Sinabihan na niya ang kanyang mga tauhan na tapos na raw ang kanilang negosasyon. Naghanda na si Gillian nung mapansin nito na balak na silang paalisin ni Kaur ng puwersahan. Nagulat si Kaur noong tanungin siya ng ating bida kung natatakot ba raw siya. Sinabi ni Ghislaine na narinig nga raw niya na mahuhusay na mga mersenaryo ang mga miyembro ng Cerberus Mercenary, pero hindi niya nga raw inasahan na wala palang katotohanan ang kumakalat na balita. Ipinatong ni Kaur ang dalawa nitong paa sa ibabaw ng nasa harapan nilang lamesa. Sinabihan niya ang ating bida na wag daw siya nitong subukan lalo na't isa siyang mersenaryo. Hindi nga raw nila kailangang gumawa ng mga bagay na wala naman silang mapapala. Sinabi ni Ghislaine na laging may naiisip nga raw na maidadahilan ang mga taong mahihina. Nainsulto si Kaur sa ginawang pagpaparinig ng ating bida. Sinabi niya na sinira na nga raw nito ang kanyang araw. Sinusubukan niya nga raw makipaglaro pero puro nga raw probokasyon ang ibinabato ng ating bida. Ang isang araw mangmang na gaya nito ay hindi na niya pag-aaksayahan pa ng oras para patayin. Hahayaan na niya nga raw itong makaalis ng ligtas,
Basta magbigay lang daw ito sa kanya ng ilang pera bilang kabayaran sa ginawa nitong pang-aabala. Sinabi ni Ghislaine na hindi niya nga raw gagawin ang ipinapagawa nito. Binanggit ng ating bida ang pangalan ni Kaur at ang posisyon nito bilang kapitan ng mga Cerberus mercenaries. Kasunod noon ay doon na sinabi ni Ghislaine na hinahamon niya raw si Kaur sa isang Moriarnes recognition. Nagulat si Gillian at ang iba pang mga mersenaryo sa ginawang paghamon ng ating bida. Tinanong ni Kaur ang ating bida kung alam ba raw nito kung ano ang sinasabi nito. Sumagot naman si Ghislaine at sinabi na alam niya nga raw ito. Ang Moriarnes recognition ay isang tradisyonal na paraan ng pustahan na ginagamit ng mga mersenaryo. Kapag pumayag ang dalawang tao sa napag-usapang pustahan ay doon na sila maglalaban gamit lamang ang tig-isang punyal nang hindi gumagamit ng kahit na anong mana. Kinakailangan na nakatali sa isa't isa ang tig-isang kamay ng dalawang magkatunggali. Ikinukonsidera na talo na ang isang kalahok kapag napaapak ito sa labas ng isang maliit na bilog na linya. Maglalaban ang dalawang magkatunggali sa isang marahas na labanan sa loob ng maliit na espasyo at limitado na paggalaw. May mga pagkakataon din na parehas na namamatay ang panalo at ang talo ng dahil sa tindi ng tinamo ng mga itong pinsala. Sinabi ni Ghislaine na ang matatalo raw sa kanila ay kailangang tanggapin ng maayos ang pagkatalo at kailangang sundin ang mga ipag-uutos ng mananalo. Sa madalit salita nga raw ay magiging tuta ng taong mananalo ang taong matatalo. Tinanong ni Ghislaine si Kaur kung pumapayag ba raw ito sa pusta na kanyang nabanggit. Napaisip si Gillian kung paano raw nalaman ng isang maharlika na tulad ng ating bida ang maruming tradisyon ng mga gaya nilang mersenaryo. Sa mundong araw ng mga mersenaryo, ang pagtanggi sa ganoong hamon ay nangangahulugan na rin ng pagtanggap ng kanyang kahinaan, kaya hinding-hindi nga raw ito maaaring tanggihan. Bigla na lang napangiti si Kaur matapos marinig ang mga sinabi ng ating bida. Natatawa siya dahil hindi niya akalain na mangangahas ang ating bida na maghamon ng laban sa isang mersenaryo na tulad niya. Sinabi ni Kaur sa kanyang mga kasamahan na may matapang nga raw pala silang bisita na gustong magpakilala sa pamamaraan ng mga mersenaryo, ano nga raw kaya kung pagbigyan niya ang kahilingan nito. Itinali na sa isa't isa ang tig-isang kamay ni Ghislaine at Kaur. Nasa loob na rin ng mga ito ng isang bilog na linya at inaabangan na ng ibang mga mersenaryo ang pagsisimula ng kanilang laban. Isinigaw ng ibang mga mersenaryo na patayin nga raw ng kanilang kapitan ang pangahas na maharlika na kalaban nito. Sinabi ni Kaur na mukhang narinig nga lang daw ng ating bida ang ganoong paraan sa ibang tao at basta na lang itong nagdesisyon na makipaglaban sa kanya. Hinila ni Kaur ang kamay ng ating bida habang sinasabi na hindi na nga raw ito maaaring umatras. Ipinagyabang din ni Kaur na 5 beses na nga raw siya na nakipaglaban noon gamit ang ganitong pamamaraan. Malaki ang kumpiyansa ni Kaur na madali niya lang na matatalo ang ating bida. Hinila naman ni Ghislaine ang kamay ni Kaur habang itinatanong kung tama ba raw ang rinig niya na 5 beses pa lang itong napapasabak sa ganoong laban. Sa pagkakataong ito ay ang ating bida naman ang nagyabang, sinabi niya na mahigit 100 beses na niya nga raw itong nagawa. Kumilos na agad ang dalawa noong ideklara na ang pagsisimula ng kanilang laban. Gamit ang mga hawak nilang punyal ay agad nilang pinuntirya ang mukha ng isa't isa. Parehas na sumala ang kanilang mga pag-atake noong iiwas nila ang kanilang mga ulo. Nagkatinginan ang dalawa habang isinasagawa nila ang sunod nilang pag-atake. Sabay nilang iwinasiwas ang mga hawak nilang punyal pero parehas lang ulit nilang nailihis ang kanilang mga ulo. Sinimulan naman nilang atakihin ang katawan ng isa't isa, ngunit hindi ulit sila nagtagumpay dahil nagtatama din lang ang kanilang mga sandata sa tuwing magsasagawa sila ng pag-atake. Hinila ni Kaur ang kaliwang kamay ni Ghislaine para maatake niya ang likuran nito. Pero nabigo siya na matamaan nito noong makabaling agad si Ghislaine para dumipensa sa kanyang pag-atake. Sunod naman na pinuntirya ni Kaur ang likuran ng ulo ng ating bida ngunit nakayuko agad ito bago pa niya ito mapatamaan. Si Ghislaine naman ang nagsagawa ng kanyang pag-atake ngunit wala rin siyang tinamaan. Napansin ni Ghislaine ang pagsipa na isasagawa ng kanyang kalaban. Bago siya nito mapatamaan ay agad niyang iniangat ang kanyang kaliwang binti para saluhin ang pagsipa ni Kaur. Matagumpay na nakadepensa ang ating bida sa pag-atake ng kanyang kalaban. Sinabi ni Kaur na mas mahaba pa nga raw ang itinagal ni Ghislaine kaysa sa kanyang inaasahan. Binanggit niya rin ang sinabi ng ating bida na ilang beses na raw nitong nagawa ang Moriarnes recognition.
Karamihan nga raw sa mga tao ay mahihirapan na makagawa ng isa nito lalo pa raw kung 100 beses. Umatake si Kaur habang sinasabihan ng ating bida na kung gagawa nga raw ito ng kwento ay dapat gawin niya naman itong medyo makatotohanan. Natuwa ang mga miyembro ng Cerberus Mercenary dahil tuluyan na nga raw na nawala sa momentum ang ating bida. Sinabi rin nila na patayin na nga raw ito ng kanilang kapitan bilang kabayaran sa ginawa nitong panggugulo sa kanila. Kinabahan ang mga sumisigaw na mersenaryo noong tingnan sila ni Gillian. Naisip ni Gillian na mukhang matatalo nga raw ang kanyang young master. Ang bilog na guhit nga raw kung saan ang mga ito naglalaban ay halos sapat lang ang lawak sa paghiga ng isang tao. Ang patakaran nga raw na sinusunod ay hindi ang mga ito maaaring gumamit ng force at mana, kaya tanging sa pisikal na lakas nga lang daw ang mga ito umaasa. Idagdag pa nga raw ang kaibahan ng mga ito ng laki at ang limitado na paggalaw ng dahil sa nakatali ang tig-isa nilang kamay. Naisip ni Gillian na halos hindi na nga raw maiwasan at madepensahan ng kanyang young master ang pag-atake na pinapakawalan ng kalaban nito. Samantalang na kay Kaur na nga raw ngayon ang bawat oportunidad na makontrol ang nagaganap na laban. Naisip ni Gillian na kapag nag-alanganin na nga raw ang sitwasyon, ay agad siyang kikilos para iligtas ang kanyang young master. Hinila ni Kaur ang kaliwang kamay ni Ghislaine para mapatamaan niya ito sa dibdib. Agad namang tumalon ang ating bida para iwasan ang pag-atake ni Kaur. Pagkalapag ni Ghislaine ay may bigla itong naramdaman. Nagsisimula na nga raw manakit ang ipinangdepensa niyang binti. Mas lalo pa nga raw itong sasakit lalo na't hindi niya nagagamit ang kanyang mana bilang pangproteksyon. Sinabihan ni Kaur ang ating bida na namumutla na nga raw ito at mukhang malapit na nga raw itong bumigay. Naisip ni Kaur na nagmumukha na nga lang daw kaawa-awa si Ghislaine sa pagsubok nito na labanan ang kanyang lakas. Inaamin niya nga raw na sa lahat ng mga maharlika na kanyang nakilala ay ito na ang may pinakamalakas na loob. Pero hanggang doon na nga lang daw ang ating bida dahil nababasa na niya nga raw ito. Ang estratehiya nga raw nito ay ang dumipensa o kaya naman ay ang iwasan ang kanyang pag-atake gamit ang hawak nitong sandata, habang pinipilit nitong bawasan ang natatanggap nitong pinsala sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang katawan. Pero ang Mori Honest Recognition nga raw ay isang labanan na hindi maaaring gumamit ng mana. Habang tumatagal nga raw ay padagdag din ng padagdag ang tinatamo nitong pinsala. Halata na nga raw sa mukha nito na iniinda na nito ang pananakit ng magkabila nitong binti. Ngumiti si Kaur habang iniisip na mas lalo niya nga raw pahihirapan ang ating bida. Sa ganoong paraan nga raw ay mas lalo siyang masisiyahan sa kanyang ginagawang pakikipaglaban. Inihanda na muli ni Kaur ang ipapangatake niyang punyal. Matagumpay na naman na nakadepensa ang ating bida sa pag-atake ng kanyang kalaban. Mas mahaba man ang kamay ni Kaur pero naiiwasan niya pa rin ito gamit ang kanyang bilis. Ipinangsalag ni Ghislaine ang hawak niyang punyal para protektahan ang kanyang ulo. Ngunit bigla na lang inipit ni Kaur ang nagagamit niyang kamay na siyang naging dahilan ng pagkawala niya sa balanse. Napansin ng ating bida na aatakihin na siya ni Kaur gamit ang isa nitong tuhod. Bago pa siya nito matamaan ay agad niya muling iniangat ang isa niyang binti. Muli niya itong ipinangsalag para hindi siya mapuruhan ni Kaur. Mas tumindi pa ang pananakit ng binti ni Ghislaine matapos niya itong ipangdepensa. Nagsalita si Kaur at sinabi na dito na nga raw sila magwawakas. Inihanda na niya ang hawak niyang punyal, at sinabihan ng ating bida na maghanda na nga raw itong mamatay. Natuwa ang mga mersenaryo noong makita nila na malapit nang manalo ang kanilang kapitan. Inihanda na ni Gillian ang dala niyang palakul dahil hindi niya hahayaan na mamatay ang kanyang young master. Sa gitna ng laban ay bigla na lang umiti ang ating bida. Agad nitong nailihis ang kanyang katawan kaya naiwasan niya muli ang pag-atake na ginawa ni Kaur. Sa mga sandaling ito ay halos patumba na ang katawan ni Ghislaine. Hindi makapaniwala si Kaur na magagawa pa nitong makaiwas sa ganoong kahirap na posisyon. Itinuon ng ating bida ang isa niyang paa at ginamit ang bigat ni Kaur para hindi siya tuluyang matumba. Sinamantala ni Ghislaine ang kanyang posisyon para atakihin ang tagiliran ni Kaur. Nabigla si Kaur noong maramdaman nito na nagkaroon ng pinsala ang kanyang katawan. Nagulat si Gillian at ang iba pang mga mersenaryo dahil hindi nila inasahan na ganito ang mangyayari. Nanggigil si Kaur at agad na umatake para gantihan ang ating bida.
Ngunit wala na naman itong tinamaan dahil nabasa ulit ni Ghislaine ang ginawa nitong pag-atake. Sa pag-iwas ni Ghislaine ay muli na naman itong pinatamaan ang katawan ni Kaur. Nagulat ang mga nanunood na mersenaryo noong makita nila na muli na namang nasugatan ang kanilang kapitan. Akala ang araw nila kanina ay parang winawasiwas na lang ng kanilang kapitan ang kalaban nitong Maharlika. Sabay-sabay ang mga itong humiyaw at sinabihan ang kanilang kapitan na ipakita ng araw nito ang lakas ng mga gaya nilang mersenaryo. Mas binilisan pa ni Kaur ang mga ginagawa niyang pag-atake. Ngunit kahit gawin niya ito ay siya pa din lang ang tanging nagtatamo ng pinsala sa pagitan nilang dalawa. Napansin ni Ghislaine na bumukas ang depensa ng mukha ni Kaur. Sinamantala ng ating bida ang nakita niyang pagkakataon para pakainin ito ng magkakasunod na suntok. Matapos niya itong bugbugin ay sunod niya namang inihanda ang hawak niyang punyal. Isinaksak niya ito ng mabilis sa braso ni Kaur na nakatali sa isa niyang kamay. Sa galit ni Kaur ay nagpaulan ito ng mabibilis na pag-atake, ngunit ni kahit isa doon ay hindi tumama sa ating bida. Napaisip si Kaur kung anong araw ang ginawa ni Ghislaine. Kanina nga lang daw ay nahihirapan na itong pantayan ang kanyang lakas. Sa panunood ni Gillian ay naintindihan na nito kung bakit ganoon na ang nangyayari. Nagdudulot nga raw ng mabilis na paninigas ng muscles at katawan ang puwersadong pag-atake. Ganoon nga raw ang ginawa ni Kaur para makontrol nito kanina ang laban, na siyang nagdulot ngayon ng pagkabawas ng kanyang flexibility na mas nagpabagal ng kanyang paggalaw. Ang kanyang araw palang young master ay hindi sadya pinantayan ang bilis at momentum ng pag-atake ni Kaur. Nag-relax nga lang daw ito hanggang sa unti-unti na nitong nakontrol ang daloy ng laban. Naisip ni Gillian na hindi niya raw inasahan na sa ganitong paraan malulutas ng kanyang young master ang diferensya sa laki ng pangangatawan. Tinanong ng ibang mga mersenaryo ang kanilang kapitan kung ano ba raw ang ginagawa nito. Tinanong din nila kung gusto lang ba raw sila nitong patawanin. Pinuri ni Ghislaine ang tatag ng paninindigan ni Kaur. Maraming araw tao ang agad na lalabag sa patakaran at gagamit na ng mana kapag nalagay na sa alanganing sitwasyon. Sumagot si Kaur na sa pagsasalita ng araw ng ating bida ay parang mahigit sa 100 beses ng araw itong napasabak sa Mori Honest Recognition. Binanggit ni Kaur na nakuha niya nga raw ang kanyang posisyon gamit ang ganoong paraan. Ang mga tao nga raw na nagagawang lumabag sa patakaran ng labanan ay hindi makakayang tumagal sa ganoong klase ng trabaho. Sinabi ni Ghislaine na nagugustuhan niya nga raw ang prinsipyo ni Kaur bilang isang mersenaryo. Inamin ni Kaur na sa kanilang araw head-to-head match ay maaaring medyo makalamang sa kanya ang ating bida. Pero ang kondisyon nga raw ng pagkapanalo ay hindi lang limitado kung sino sa kanila ang nakakalamang sa husay sa pakikipaglaban. Binatak ni Kaur ng buong lakas ang buong katawan ni Ghislaine. Naisip niya na may isa pang araw patakaran ang Mori Honest Recognition. Kapag napaapak daw sa labas ng bilog na linya ang kahit na isang paa ng kalaban ay automatiko na raw itong matatalo. Naisip ni Kaur na kahit gaano pang araw kahusay ang ating bida, kapag hinagis niya raw ng buong lakas ang katawan nito ay sigurado na mapapatapak ito sa labas ng linya. Natuwa si Kaur dahil siya pa nga rin daw ang mananalo sa labanan nilang ito. Habang nasa ere ay ginalaw ni Ghislaine ang isa nitong kamay. Idinikit niya ito sa isa pa niyang braso para madali siyang magkaroon ng kontrol sa bigat ng kanyang katawan. Hinila niya rin ang isang kamay ni Kaur para magawa niyang makaikot sa ere. Noong pabagsak na siya ay doon niya naman ito sinipa ng malakas kaya nahila rin siya nito papasok ng linya. Habang wala pa sa balanse si Kaur ay bigla niya namang hinila ang nakatali nitong kamay. Mas malaki man ito sa kanya pero ginamit niya ang bigat ng nakaangat niyang katawan para matagumpay niya itong mahatak. Bago siya nito mabagsakan ay kinapitan niya ito sa balikat para mailipat niya ang kanyang posisyon. Hinawakan niya rin ang isang kamay ni Kaur kaya hindi na ito nakapalag at tuluyan na itong bumagsak. Nagulat ang lahat sa kinahinatnan ng pinapanood nilang laban. Hindi makapaniwala ang mga miyembro ng Cerberus Mercenary na unang lalabas ng bilog na linya ang kanilang kapitan. Naisip ni Kaur na doon ng araw nagtatapos ang laban nilang dalawa. Sinabihan ni Ghislaine ang pinabagsak niyang si Kaur na siya ng araw ang nanalo. Tinanong ni Kaur ang ating bida kung sino ba raw talaga ito at bakit mayroon itong ganoong klase ng kakayahan. Sinabi ni Ghislaine na hindi niya raw nagugustuhan ang pag-asta ni Kaur, nakakalimutan nga raw yata nito na siya na ngayon ang master nito.
Nagtaka si Kaor noong iangat ng ating bida ang nakabagsak niyang katawan. Binanggit niya na tapos na nga raw ang kanilang laban kaya ano pa ba raw ang gusto nito? Iginiit ni Ghislaine na hindi pa raw sila natatapos dahil hindi pa raw itutuluyang lumalabas ng bilog na linya. Sinabi ng ating bida na oras na nga raw ngayon ng pagdidisiplina sa kanyang bagong tauhan.